Nako mga bossing ko, marami tayong iba't ibang mga pamamaraan para tayo higit na makatrack ng swerte, lalo-lalo na tungkol sa usapin ng kaperahan mga bossing. Kamusta po kayo? Kayo po ba mga bossing ko gumagawa ng mga pampaswerte? Pero syempre mga bossing, lagi niyo pong tatandaan, ang mga pampaswerte ay sangkap lamang para higit tayo na makatrack ng swerte, lalo na tungkol sa usapin ng kaperahan, kasaganahan ng buong pamilya mga bossing ko. Ang numero uno po mga bossing ko ay sipag at tiyaga, double time sa pagkayod mga bossing, at huwag kang makakalimot magdasal at sumabay ka na rin sa mga ganito para wala ka ng pagsisisihan pa mga bossing. Para lahat na nagawa ninyo at wala ka ng pagkukulang pa na sasabihin ninyo sa sarili nyo, ay sayang ba't hindi pa ako gumawa, yung mga ganon mga bossing. Ngayon pa mga bossing, ano po ba? Kagaya na lagi ko sinasabi, kailangan bago sumapit mga bossing ko ang February 10, nag-general cleaning na kayo ng inyong tahanan mga bossing. Asya. Kayo po mga bossing ko, kapag luman-luma na ang walis tambo, walis tingting, itapon nyo na po yan. Pati mga basahan ninyo na luman-luma na at maging mga doormat po ninyo na luman-luma na, ipagtatapon na po yan. Palta na ng mga bago po mga bossing. Kagaya ng mga doormat, walis tingting, walis tambo, dustpan, baka yan po ay may crack na, itapon nyo na po yan. Or kaya po, watak-watak na, wasak-wasak na inyo po mga basahan. Bagamat basahan po yan, pero dapat po yan po ay hindi ganyan. Dapat maayos po palagi mga bossing. Ngayon po mga bossing, pagtapos nyo po itong itapon, magpalit na ng bago. Ngayong Chinese New Year February 10, mas mainam, mga bago po inyong gagamitin kapag may bingot na yung mga lagayan ng asin. Ganon din po yung asukal or kaya yung mga lagay nyo, at pagtatapon nyo na po yan mga bossing, dapat bagong taon pa lang po natin ay napalitan nyo na po yan. Ngayon po, kung inabot ka pa ng Chinese New Year, ngayon ang pagkakataon, itapon nyo na po yan mga bossing. At pagkatapos po mga bossing ko, yung mga anlilawa sa kisame, kumuha ka ng walis tingting, magwalis-walis kang ganyan mga bossing ko. Hindi maganda na merong mga anlilawang yan, mga pinagbahayan ng mga gagamba mga bossing ko na malalaki, yung gagambang bahay. Yan po'y alisin nyo, yan po'y nagdudulot ng kamalasan. Yan po'y nag-a-attract ng negatibo. Meron din po mga bossing ko sa harapan ng inyong tahanan, kung may basurahan po dito, yan po'y igilid ninyo at huwag sa mismong pintuan mga bossing ko. Dahil once na pumasok po kayo sa loob ng inyong tahanan, yung negatibo, papasok din po yan sa loob ng inyong tahanan. Kaya alisin po yung basurahan na yan mga bossing ko. Ngayon pa mga bossing, yung ilalim ng inyong higaan, kaya ikaw hindi makatulog, ikaw po ang daming iniisip, ang daming problema, dahil madumi ang ilalim ng inyong higaan. Kaya dapat po mga bossing ko, yan po lagi dapat malinis, at mas mainam po mga bossing ko, iayos lagi yung higaan po ninyo, yung kama po ninyo, dahil kapag po yan ay magulo, halo-halo po mga bossing ko, yan po ay makaka-attract ng negatibo. Sa kusina naman po ninyo, dapat po ang inyo pong kalan laging malinis, kaya brushin nyo na po yan. Tapos punasan po ito ng suka mga bossing ko, suka. Yan po, unang-una maalis ang mga amoy po nito. Pangalawa, nagtataboy po yan mga negatibo. Meron din po mga bossing ko sa ate pong aridoro, baka madumi po yan, linisan nyo po munang mabuti. At lagyan nyo po ito ng asin mga bossing, isang kutsarang asin. Lahat ng mga strainer, linisan nyo muna mga lababo, yung mga may strainer yan, lagyan ng asin para makontrol ang mga kamalasan na maaaring pumasok sa loob ng inyong pong tahanan. Yung rep po ninyo, kamusta naman? Baka po madumi po ito, baka ang dami na pong parang nilulungot na po siya mga bossing ko, at saka may mga amag na mga pagkain, may mga expired na pagkain, ipagtatapon na po yan mga bossing ko, dahil nagdudulot din po yan ng negatibo. Tapos punasan nyo rin po ng suka yung rep po ninyo mga bossing, or kung may uling ka, maglagay ka na ng isang uling po dyan sa rep po ninyo para mahigop yung mga amoy, yung mga lansa, baho po ng inyo po rep mga bossing ko. At yan po mga bossing ko, nag-a-attract ng siksik-liglig sa inyo pong rep mga bossing, sa inyo pong cabinet, ganun din, para laging maraming pagkain, masagana ang pamumuhay ng buong taon mga bossing. Ganun din pa mga bossing ko, mas maganda ugaliin nyo din po, sabihin sa buong pamilya. Yung anak ko po, alam din po ito mga bossing ko, yung anak kong bunso. Ganun din yung panganay ko mga bossing ko, kapag nakakarinig sila ng mga daing-daing, away-away, agad niya sinasabi na tigilan yan at malas yan. Ganun din po sa inyo pong buong pamilya mga bossing ko. Kung nakalipas sa taon mga bossing ko ay may away-away sa loob ng inyo po tahanan, mainam na i-meeting nyo sila na huwag mag-away-away, malas po yun. Malas din yung daing ng daing, baka ikaw po'y naniniwala sa ganito, tapos mayroon namang miyembro ng pamilya na daing ng daing, na hindi maiwasan yung pagdaing mga bossing ko. Nako mga bossing ko, negative po yan. Kaya kung kayo po ay may mga ganyang sitwasyon, kailangan po mga bossing ko na maalis yung mga ganyang sitwasyon, para lahat po mga bossing ko ay maging matagumpay, lahat po ay maka-attract ng swerte mga bossing. Kasi kapag may isa sa miyembro ng pamilya na tiwalas sa ginagawa po ninyo, parang may kumukontra, ay masaklap
po ng miyembro pa ng pamilya. Kaya i-meeting ang miyembro ng pamilya na alisin ang mga ganong sitwasyon ng away-away mga bossing. Kailangan walang away-away mga bossing. Pagkatapos po mga bossing ko, mas mainam po mga bossing ko na yung mga alam nyong may mga sira na, yung mga tipong pwede nang itapon kahit yung mga stop toys mga bossing, kasi kapag mga luma ng stop toys po yan, maaaring siya dikitan na ng mga negatibo. Kung pwede pa tong laban or may tao pang makakagusto po dito, i-donate nyo na lang, laban nyo po siya para maging maayos, tapos i-donate, balutin nyo po at i-donate nyo po ito, at huwag nyo na istakin sa loob ng inyo pong kwarto dahil nag-a-attract din po yan ng mga bad spirit kapag lalo na yung mga luman-luma na ng mga stop toys. Kung mapapakinabangan pa ng iba, i-donate nyo na lang po sa iba. Kung hindi na mapapakinabangan, luma-luma na, may sira na siya, itapon nyo na po yan mga bossing ko. Huwag nyo na pabutin pa ng Chinese New Year mga bossing ko. Dahil yan po nga ay maaaring, kaya halimbawa, masipag ka naman, madiskarte, lahat na po ginawa po ninyo, pero parang malas at malas pa rin. Maaaring isa rin yan sa nagiging dahilan kung bakit parang nagiging mailap ang swerte at nakaka-attract po kayo ng negatibo mga bossing. Ganun din pa mga bossing ko, gawing maaliwalas ang inyong kapaligiran. Alasin yung mga kalat-kalat, iayos nyo na po yan mga bossing ko. At tapos, yung inyo pong lababo, dapat po ito ay laging malinis mga bossing ko, dahil kapag madumi po ang lababo, madumi ang kalan, madumi rin po mga bossing ko ang inyo pong rep, nag-a-attract po yan ng kahirapan tungkol sa usapin ng pera. Ni makain po ay wala mga bossing, hanggang sa magsunod-sunod na yung mga pagsubok nyo po sa inyo pong buhay mga bossing, nalubog sa mga pagkakautang at marami pang problemang pagdadaanan. Kaya lagi dapat malinis po yan. Mas mainam pa nga po may isang baso ka na suka mga bossing ko sa inyo pong rep o sa inyo pong kusina. Meron po kayong parang nakalagay po siya sa isang platito ng mga uling, pwede rin po yon. Or kaya bago pumasok ng inyong tahanan, may ganon mga bossing ko, sa isang mangkok may uling po siya mga bossing ko. Yun po ay humihigop ng baho at negatibong enerhiya. Yan pa mga bossing ko ang mga ilan na pwede nyo pong gawin mga bossing at makakatulong bago sumapit ang Chinese New Year. Kung napapanood nyo na po ito, gawin nyo na po yan mga bossing ko, at malaking tulong po yan, at kayo mismo yung makakapansin na malaking magandang pagbabago matapos nyo po itong gawin. Kaya kung kapiniwala mga bossing, asya mga bossing, good luck po sa inyo po lahat.